So nakikita niyo po diyaan sa inyong mga screen ay etong si Senator Panfilo Lacson na ano, parang pinapagalitan si Culaong, eh, 'no? Kasi po etong, si Senator Panfilo Lacson ay nagbabalak po, nais pong paimbestigahan ang umano'y katiwalian sa PSA. Diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Gusto po niyang paimbestigahan 'yan. Kasi malaki po talaga naging ano diyan, korapsyon dahil kung maalala ninyo, isa 'yan sa mga naging daan kung bakit nagkaroon po tayo ng Chekwa na mayor ng Bamban Tarlac, Ngayon, eto, paano kung ang mismong dokumentong nagpapatunay na ikaw ay Pilipino ay pwedeng mapeke? Paano kung may mga sindikato na kayang gumawa ng pekeng birth certificate, fake identity, at fabricated Filipino citizenship? At paano kung ang sistemang ito ay ginagamit ng foreign nationals, scammers, pogo operators, at maging mga personalidad na nagpapanggap gamit ang ibang apelyido? Nako. Dahil ngayon po, mismong si Ping Lacson na ang nananawagan ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa PSA. At kasabay nito, nako, muli pong nabuhay ang usapin tungkol kay FLM o Francis Leo Marcos na matagal nang kinu-question dahil sa umano'y paggamit ng pekeng identity at birth records. Nako. At ngayon po pag-usapan natin ang lumalalim na kontrobersya sa loob ng PSA o Philippine Statistic Authority. At bakit sinasabi ng ilan na hindi lang ito simpleng corruption issue, kundi posibleng national security threat. Kamakailan lang po sinabi ni Senator Ping Lacson na nais niyang magsagawa ng Senate Blue Ribbon investigation kaugnay ng umano'y korupsyon at irregularidad sa PSA. Partikular na naisilipin ang questionable late birth registrations, fake birth certificates, at posibleng identity fraud operations. Dahil ayon po sa mga ulat at mga naunang Senate hearings, may mga foreign nationals umano na nakakakuha ng Filipino identity gamit ang mga peking dokumento. Panahon ni Digong kasi nangyari yan. At dahil dito, nagiging seryoso ang problema. Dahil kapag nabibili o napapalsipika ang identity system ng bansa, pati po national security nadadamay. Ngayon, ayon po sa mga lumabas na investigasyon noon, karaniwang ginagamit ang delayed birth registration, pekeng baptismal records, fake affidavits, at fabricated supporting documents para makagawa ng legal-looking Filipino identity. At kapag may birth certificate na, mas madali nang kumuha ng mga passport, national ID, driver's license, at syempre pati bank account. Si Culaong nga nakapag-open ng bank accounts, di ba? Kahit na peking pangalan ng gamit. At iba pa pong mga government documents. Kaya hindi po simpleng papel lang ang usapan dito. Identity infrastructure ng bansa ang nakasalalay. At dito po muling nababalik ang pangalan ni Culaong, ni FLM o Francis Leo Marcos. Matagal na pong kontrobersyal si Culaong dahil sa paggamit niya ng pangalang Marcos. Kahit ilang beses nang sinabing hindi siya konektado sa pamilya Marcos. Ayon sa mga lumabas na impormasyon po noon, ang tunay niyang pangalan talaga ay Norman Mangusin. At naging sentro rin siya ng kontrobersya dahil nga po sa mga alegasyon tungkol sa identity at birth records. May mga usapin noon online at sa social media tungkol sa umano'y PSA,
birth certificate at paggamit ng pangalang Francis Leo Marcos. At para sa maraming netizens, isa ito sa mga naging simbolo ng mas malaking problema sa civil registration system. Kapag may loopholes kasi sa identity verification, nagiging possible ang paggamit ng aliases, fabricated identities at questionable documents. Ngayon, hindi lang po ito tungkol kay Kulaong. Mahalagang maintindihan po ng mga kababayan natin na may mas malaki pong issue dito. Dahil ayon mismo sa PSA at sa mga Senate hearings, libo-libong questionable birth certificates ang iniimbestigahan. At marami rito ay iniuugnay sa foreign nationals, illegal pogo activities, fake Filipino identities at organized syndicates. Ayon pa sa mga pagdinig, may ilang kaso umano ng gumagamit po ng fake Filipino identity para makapasok sa negosyo, politika at iba pang sensitibong sektor. Naku, si Kulaong, kita nyo ha, nung kumandidato yan, Francis Leo Marcos ang gamit niyan. Nako, sana po talaga ay mapatawag sa Senado tong si Kulaong kasi po si Kulaong po ang larawan ng kawalang hiyaan dito sa Pilipinas. Ngayon, napakarami pong ebidensya diyan na nagkalat sa SOCMED na si Kulaong po ay nagpapanggap na Marcos at meron din pong audio recording na inilabas na ito pong si Kulaong ay nagpapa-late register sa Samar ng kanyang birth certificate. Mamaya ipe-play natin yung audio na yun pag nakita natin. Kaya po, nako, ito po talaga national security issue na ito. Kapag may mga dayuhan na nakakakuha ng peking Filipino identity at mga scammer na katulad ni Kulaong na larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas at yan talagang pinanindigan niyang Marcos siya, marami po talagang maloloko yan. At posible pong maapektuhan ng eleksyon. Naalala niyo yan? Pumunta pa ng COMELEC yan para iatras ang kanyang kandidatura na kung tutusin, malaking perwisyo pa ang nagawa niyan sa ating bansa, sa ating COMELEC. Pati banking system napasok ni Kulaong. May GCash yan, may Maya yan. Merong GoTime. Meron din siyang noon na Union Bank. Tanda ko yan, may Union Bank yan. Diyan nga pinapahulog yung mga padala namin noon Kaya po, delikado talaga yan. Kasi pati law enforcement, immigration, national security, lahat po madadali niyan. At pwede pong may mga tao na may birth certificate, passport at government IDs pero peke rin pala ang identity. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit seryoso ang panawagan ngayon para sa mas malalim na Senate investigation. Ngayon, ang PSA po at NBI umaaksyon na po yan. Sa mga naunang pahayag po, sinabi mismo ng PSA na nakikipagtulungan sila sa NBI kaugnay ng mga kaso ng fake birth certificates. Kaya nga, ang fake birth certificates nitong si Kulaong, kinansela mismo ng PSA. Sabi ni Kulaong, kailangan nila ng court order. Ano ginawa ng PSA? Sinibak agad. Walang court order. Peking birth certificate na lang yan. Kailangan pa ng court order. Ngayon, may mga formal charge na ring isinampa laban sa ilang individual at opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa civil registry system. At ayon sa PSA, kailangan daw ng whole of government approach para mapigilan ang ganitong klaseng operasyon. Dahil ang nakataya rito ay hindi lang records kundi mismong integridad ng pagiging Pilipino. At ito nga ngayon ang malaking tanong natin mga tropa pips ko dyan.
ilang fake identities pa kaya ang umiikot sa sistema? Ilang birth certificate pa kaya ang questionable at gaano kalalim ang problema sa loob mismo ng civil registration system? Dahil kung kayang pekein ang identity, posibleng pati batas, eleksyon at seguridad ng bansa ay maapektuhan. Kaya habang lumalalim ang panawagan ni Ping Lacson para sa investigasyon, mas lumalakas din ang panawagan ng publiko para sa accountability, mas mahigpit na verification at paglilinis ng sistema ng PSA. Kaya nako, kapag po identity system na ng bansa ang na-compromise, hindi lang dokumento ang nawawala, pati tiwala ng taong bayan sa buong sistema. Kaya si Kulaong dapat po maimbestigahan yan sa Senado. Kasi si Kulaong pwede niyang ituro kung sino ang gumawa ng kanyang birth certificate na peke-peke dahil nga po magkaiba ang kanyang birthday at birthplace doon sa passport na kanyang pinapakita. Talagang ano po yan, isang malaking usapin po yan para sa atin. Bakit? Ako nga noon around 2013 yata ako nagsimulang kumuha ng passport. 2015 po ata ako nakakuha ng passport. 2013 kumukuha na ako. Hirap na hirap. Ang hirap. Pabalik-balik ako sa sa Asiana. Kasi nagtatrabaho ako noon. Syempre, magsasabi ko, boss, kasi ang off day ko noon lagi linggo. Ngayon nakikipagpalit ako ng off day para lang Lunes ang maging off day ko, tapos pupunta ako doon sa Asiana. Yung DFA Asiana o Oceana ba yun? Basta sa may MOA yun. Putya, dala ko na yung litrato ko nakatoga ng fourth year yearbook, dala ko na. Police clearance, NBI clearance, barangay clearance, sedula. Mga ID ng aking nung nagtrabaho ko. Doon sa pinapasukan ko noon na restaurant, may ID kami, dala-dala ko din. Ngayon, pagdating mo doon sa PSA, pipila ka ng mahaba. Ako minsan dumarating ako doon alas 4, alas 5, ang haba na ng pili. So minsan bago man nanghalian, saka ka palang matatawag. Tapos pagdating mo doon sa gwardiya, check yung papeles mong dala. Sasabihin mismo ng gwardiya, ay hindi to pwede kasi dapat government ID. Sabi ko, ito government ID to, mga police clearance sa NBI clearance. Di ka kailangan yung mga SSS, voters ID. Sabi ko, ito voters ID ko, ito may voters ID ako. Ang voters ID ko noon yung papel lang na gano'n, yung yung papel lang, hindi siya na laminate. Ay, hindi ka pwede yan. Dapat yung ID talaga. Putya, alam mo yung ilang taon ako nagsubok. Kasi kapag nagpunta ako ng Oceana ng DFA, ilang buwan ulit ako bago makabalik noon. Ilang buwan ulit 'yun. After ilan ng buwan, nakakuha na ako kunwari ng ng ibang ID. Pupunta ulit ako, hindi ulit ako makakakuha. Kaya nga akala ko noon parang pinagtitripan ako ng gwardiya doon sa sa DFA. May nagpayo lang sa akin noon nung nakapila din doon, sabi, kuya ka na siguro para talagang makakuha ka yung UMID ID na lang, request ka ng UMID ID. Di sabi, lang ikaya, nire-request lang yan online. Kasi sa SSS, ayun. Di sabi ko, sige, yan na nga lang. Kuha ko, UMID ID, anak ng teteng, 3 buwan. Ang paghihintay mo para magka-UMID ID ka pala. Alam mo yung kailangan mong kumuha ng government ID, pero hahanapan ka din ng government ID. Dito lang sa Pilipinas yun. Kaya nga napakaganda rin ngayon na nagkaroon na ng mga national ID na ganyan, na pwede na tayong kumuha. Kahit sinong Pilipino pwede na kumuha ng national ID. Kasi ganun din sa Malaysia, may national ID doon parang ATM yun, yung national ID nila doon. Parang yun, personal ATM nila.
do'n din pumapasok yung mga ayuda. Sana nga gano'n din gawin dito sa Pilipinas kasi yun talagang walang korapsyon. Bakit? Hindi na kailangan pumila ng tao. O, kunwari ako, pangalan ko, Makmak Pablo. O, ayuda para kay Makmak Pablo. O, papasok sa bank account ni Makmak Pablo na nandoon sa kanya national ID. Madali na. Hindi na kailangan pumila ng mga driver, pumila ng mga operator, pumila ng mga kababayan natin na mga 4-piece para makakuha ng ayuda. Diretsa nang papasok sa iyong bank account doon sa mismong national ID mo. Sana may makaisip nun na mambabatas kasi wala pa dito nung ganun eh. Ngayon, 'di ba, ako naranasan ko na hirap ako makakuha ng pasaporte. Halos 2 taon po yata ako naghintay. Tapos alam niyo 'yun, malalaman-laman natin na itong letseng kulaong na 'to, nakakakuha ng pasaporte gamit ang pekeng birth certificate. Talaga parang ang sarap murahin. Parang ang sarap murahin, 'di ba? Mga letse kayo, mga ano talaga kayo, mga kurakot kayo, mga nasa PSA kayo. Kaya tama lang yan, imbestigahan yan ni Senator Panfilo Lacson. At sana masilip ni Senator Panfilo Lacson itong issue na ito ni Culaong. Kasi ito pong si Culaong ang isa sa mga pwede talaga na maimbestigahan at makapagturo kung sino ang gumawa ng kanyang birth certificate. Sino ang gumawa ng kanyang passport. Peki lahat yan eh. Bakit? Norman Mangusin pangalan yan eh. Kaya sana ipatawag talaga yan sa Senado. Kapag yan pinatawag sa Senado, kahit ako, willing ako mag-testify doon sa Senado na yan peking-peki talaga yung pagkatao niyang tinamaan ng lintik na yan. Crisan Gamulo, same kay Alice Guo. Tama. Kuya G, ang dami kasing mga Chekwa na nagkaroon ng passport. Tama po. Kuya Elmer, doon ako mismo lumaki, Boss Mac, sa Bamban Tarlac, kaya nga hindi ko kilala yung Guo na yan. Di ba? Ano nga daw yan eh. Hindi nga daw lumalabas ng bahay yan eh. Yung pala talaga palang Chekwa. Salamat salamat Ate Jonah. Kuya Gibelus, ayun, nako, patay siya. Yung nahuling inchik sa South yata na merong military uniform ng China, paano na yan? Wala na yun. Baka pinadeport na yun. Lucky May, Coloma, kaya ang hirap tumanda dyan sa Pinas ngayon. Kaya madaming Pilipino na nagmamigrate na lang sa ibang bansa dahil sa mga nakaupo. Ate Agnes, yan, sana matuloy na nga yan. Imaimbitahan pag nagkataon, paktay ka diha. Yari ka, Kuya Henry. Kuya G, tama ka, under the gong noon. Kaya maraming nakapasok na Chekwa sa atin. Ayan. Sana po naman inyo pong ma-like itong ating video. Sana po maka-like po kayo ha. Salamat po sa mga magla-like. Okay, di ba may audio sila ni Dong Batala noon? Meron nga po. Tuspok kapag nagkataon. Ate Agnes, Ate Ayumi, tuspok na. Ayan, Kuya G, patay din yung nanay niya dahil kinonsinti na Marcos siya. Damay pa yung nanay niya. O yun, dapat talaga yan yung mga maimbestigahan eh. Nakakaya sa buong mundo dahil nababayaran ang PSA. Corruption talaga, Kuya G. Asiana, Ate Paris Francie. Asiana pala. Talaga. Exilog, yung mga masaklap para ka nga kukuha ng valid ID tapos hihingin ka din ng 2 valid ID. Kuya Henry, ayos kung ganun. Kasi nung nasa Malaysia ako, nung panahon ng pandemya, yung manager namin lokal. Di ngayon, binalita, nanonood kami ng balita. Parang GMA News, gano'n, parang 24 oras, yung mga bandang 7:00. Pandemya nun eh. So ano kami noon, nag-o-open kami ng restaurant, ano lang kami, online, mga Grab food, ganyan, Food Panda lang. Di ngayon, binalita yon, nanonood kami ng TV nun eh. Binalita, sabi, lahat ng Malaysian citizen
ay makakatanggap ng ayuda sa gobyerno. Sabing gano'n mismong nagbabalita. Parang Mel Tiangco doon sa Malaysia. 'Di sinabi na makakatanggap kayo ng ayuda. Puwedeng i-check niyo sa inyong mga sa inyong mga mobile application ng inyong mga bangko kung pumasok na ang ayuda na bigay ng gobyerno sa inyo. Nung tignan nila, putya meron talaga. Pumasok na yung ayuda. Kakasabi pa lang sa balita, nandun na sa kanilang bank account yung ayuda. Hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan gumising ng maaga para makipag-agawan dyan sa ayuda na yan o sa mga social amelioration program na yan. Tapos ang mahirap pa niyan, yung mga mahihirap, natutulog sa barong-barong, natutulog sa gilid ng kalsada, natutulog sa ilalim ng tulay, hindi kasama. Pero yung nakakolorete at maraming alahas na asawa ni Kap, kabit ni Kap, pinsan ni Kap, anak ni Kap, abay kasali. Pamangkin ni Mayor, pinsan ni Mayor, anak ni Mayor, kasali. Lahat ng kamag-anak ng congressman, lahat ng kamag-anak ng governor, nakakuha. Nakakuha doon kay Digong ng ayuda. Pero yung mga nasa kalsada, mga talagang mahihirap, hindi po nakakuha. Bakit? Hindi kayo botante sa lugar namin. Yun ang sabi. Kaya nga po, ang ganda talaga nung sa Malaysia, biruin mo, bigla na lang dumarating yung ayuda sa kanilang mga bank accounts. Sana ganun din dito sa atin, may makaisip din nun. Kasi yun, wala nang corruption talaga nun. Kasi siguradong makakarating sa tao yung ayuda. Ang ganda ng kanilang doon, yung national ID nila, ATM talaga. Nandun yung pangalan mo, litrato mo. Tapos may rin yun, may expiration. Tapos kapag kunwari ma-expire yun, re-renew mo lang, bibigyan ka ulit ng panibagong national ID. Maganda yun. Sana may makaisip niya na mambabatas. Dito sa Jordan, 10 minutes kuha na agad passport sa Pinas. Aabutin ka ng sakit bago ka makakuha. Tama po. Sana matuloy na yan, Ate Agnes. Okay, Kuya Henry, natatapalan ng pera di ako nagmamalinis. Mahilig din ako sa mga lagay-lagay para lang di magtagal sa pila. Pero, napamura pa. Mia Seyo, ayun, done like na po. Salamat po. Okay. Dami nagdagdag ng viewer, onte na dagdag like. Ayun. Ayaw yata talaga nila mag-like. Okay, grabe sa sarili nating bansa, pinahirapan tayo kumuha ng mga ID at documents. Totoo po. Ate Crisan Gamulo, mas maganda yung ganun. Sana ganun din sa atin. Oo nga. Uso din ba sa Malaysia ang palakasan system? Wala po. Exilog, social distancing daw, pero pag ayuda time, halos magkapalit na mukha. Oo nga. Kuya Tommy Fishing, kaya kagaya dito sa US, nabigyan kami ng $1,200 yata. Tapos may pangalawa pa, $600. Stimulus check bigay ni Tito Trump. Nung nandun kami sa Malaysia, para 8,000 yata kada isang tao. So kunwari, mag-asawa kayo, may makukuha kayong 16,000. 8,000 kay babae, 8,000 kay lalaki. Ngayon, kunwari may isa kayong anak, additional na parang 2,000 pesos. $200 yun around 200 ringgit. Pagpalagay mo lang, 2,500 o 2,700 noong time na yun. Kasi medyo mababa pa ang palitan noon. So, ang makukuha mo, kung meron kang 3 anak, 22,000. Parang ganun ang makukuha mo. Kaya ang ganda dun sa Malaysia. Tapos ang ganda ng doon, ayuda. Yung mga pagkain, mga maling, yung luncheon meat, hindi uso din yung mga noodles, mga kape-kape. Hindi. Yung 3-in-1, doon, yung ayuda doon, yung nakagarapon na Nescafe. Inuwi ko nga
Kasi yung ayuda do'n dumadating sa condo namin. Yung ayuda do'n sa condo namin para yun doon sa landlady. Ngayon sabi ko do'n sa landlady, "May dumating po ako dito na package galing daw po sa gobyerno ng Malaysia." Lockdown kasi no'n, eh. Ngayon pinicturan ko, sinend ko sa landlady namin. Sabi nung landlady, "Sa inyo na 'yan kasi kayo ang nakatira diyan." Tapos nakakatuwa din do'n, 3 buwan libre ang tubig at kuryente noong unang lockdown. Yung first time na nag-lockdown ng Malaysia, 3 buwan po kaming na libre ng kuryente at tubig. Putya, dito sa atin walang gano'n. Kasi doon ang may hawak ng kuryente at tubig saka ng gasolina, mga oil, gobyerno. Gobyerno nagpapatakbo. Yung nakita nyo, Twin Tower na yon, yung Petronas Twin Tower na yon, government yun. Alam nyo ba doon, kapag ikaw ma-hospital, kunwari, magpabunot ka ngipin, babayad ka 1 ringgit. Manganganak ka, magbabayad ka 1 ringgit sa gobyerno. Ganong katindi doon, ha. Biro mo manganak ka, 1 ringgit lang ang babayaran mo. Kaya mga Malaysian, hindi sila sa mga family planning na yan. Bakit? Hindi problema sa kanila ang panganganak. Kapag ikaw nanganak ka, meron ka pang makukuha na tulong mula sa gobyerno. Bukod sa bayad na ikaw ay kahit na nanganak, meron kang maternity leave, sinasahurang ka ng amo mo kahit na naka-maternity leave ka, meron ka pang makukuha sa gobyerno ng Malaysia. Kaya napakaganda dun, eh. Kaya lang dito sa atin, paano mangyayari? Kunwari, merong isang Francis Leo Marcos. Nagpapanggap na Marcos. Syempre makakakuha pa ng ayuda dito 'yan. 'Di ba? Kumakandidato pa nga senador, eh. Kaya dapat mapigilan yung tukmol na yan, si Kulaong, ni Senator Panfilo Lacson. Yan ang maganda diyan na na maging kalalabasan yan. Kasi katulad niyan, kung meron siyang problema kay Makagago, kay Attorney Kalinisan, kay Chief Lacanilaw, kay Igme, dito kay Senator Panfilo Lacson, naku po, putya, ang laking problema ni Kulaong yan. Diba? Sana talaga patawag sa Senado yung tukmol na yan.